Hi, I'm Allen and welcome to Dina to Drawing Podcast episode 25. And today sobrang solid dahil season 2 na tayo hindi ko pa alam tawag sa amin pero yan, season 2 na tayo kaya sobrang pangmalakasan agad yung guest natin for today. Yan. And our guest is an artist, web developer, calligrapher, educator, and entrepreneur based in the Philippines. Yung mga notable clients niya like High Minds, Greyhounds, Price Tag, Jay Contreras ng Kamikaze, Kong TV, and many more. So ngayon, CEO siya and founder of, ito yung suot ko ngayon, Señoritos, clothing brand in the Philippines. And yun, sobrang solid talaga. Ang dami namin pwedeng pagkwentuhan kasi nakakatuwa yung taong to. And marami kayong matututunan sa kanya. And so, without further ado, please all welcome Paolo Tugano. Yun. Hello po. Sobrang solid talaga. Yan, season 2 na. Siya yung natin. Siya yung opening ng season 2 ng Dina to Drawing Podcast. So, kamusta, Pao? Ayan. Ayos lang. Tag dito, actually, nag-ready ako, naligo ako, nag-ayos pa ako ng buhok para lang dito. Parang maganda yung register ko sa Ayun, kamusta naman? Bago tayo mag-start, pakilala ka muna sa ating mga listeners natin ngayon. Ayan, guys, ako si Pao. Mas nakikita niya ako nagpo-post ng Señoritos kasi yun, sa business ko. Tapos, artist din ako, designer, more on logo. Pero ang forte ko talaga, more on lettering. Yun yung parang, kasi galing ako sa calligraphy. So, doon ko naipasok yung calligraphy. Doon ko napasok sa logo making yung pagkakaligraphy ko. So yun, tapos na-intro nga na web developer din ako dati. Pero dati pa yun, hindi na ako masyadong active sa pagiging web dev kasi ang freelance ko na yung pagde-design ko, pati yung sa Señoritos na mismo. Ayun, napakinggan ko kasi yung episode nyo ni Sir Stanley Chi na nakakatuwa kasi parang yung time natin talaga pinagdaanan natin lahat ng talagang mandirigma tayo lahat. Mismo men, oo. Grabe yun. Yung topic namin doon actually about din sa pag-freelance. Parang nakwento kasi din doon yung parang pinagdaanan ko dati, kung nasa na ako ngayon din, na kahit paano okay naman . Ayun, sobrang lala. Ewan ko, siguro may sa mga nakikinig din sa atin ngayon. Siguro nagigets din nila yung ganun. Ayun. Sorry. Yung isa dun sa nakarelate ako yung sahod talaga dati. Ang hirap ng trabaho mo tapos below minimum pa yun yung mga ganun nag-start din ako, first job ko 10K lang sahod ko. 10K. Diba? 10K. Mas ang dami akong ginagawa. Parang Anong year ka, men? Anong year ka? 2015. Trabaho na ako. Nauna lang ako ng isang taon sa'yo. 2014 ako start mag-work . Bali, before graduation ng April ata or May, parang tama April. March, nag-work na ako sa Ortigas that time. Tapos, syempre, bata ka, first time mo sahod. So, parang wala kang pakialam dun sa sinakod mo. Parang, ako. Sana ako. Umikita na ako. Pero puta, late pa lang sa sahod mo. Parang, masaya na ako doon. Sabi ko, parang, makakabili na ako na food trip. Makaka-food trip na. Ganun lang ako dati. Parang, sige, boy naman Sabi ko, boy naman Saan ka nagtatrabaho? Ngayon? Yun nun. Yung dati. Ko, sa government ako nun dati. Jaborder kasi Department of Agriculture. Kasi lahat may plantilla yun, 'di ba? Pagka hindi ka pwedeng magkaroon ng posisyon hangga't may nakaupo So parang sa akin parang contractual. Ganun yung sistema dati. Nag-civil service ka? Meron ako. Meron ako nun. Tigastig. Kasi balita ko lahat ng nasa government naggaganon yung civil service pa. Ano yung course mo pala nung college nun?
ang course ko nagugulat nga iba na yung mga bago kong kilala na nagugulat sila na IT ako. IT kasi ang ang course ko nung college. Tapos major in computer programming. So kaya kung ano, yung nakita mo sa siguro sa website mo nakita. Web dev nga ako dati. So yun yung una ko talaga trabaho. Ang una kong work Ruby on Rails developer. So parang ayun siya, parang programming language siya na medyo bago-bago pa that time. So kaya tangina nung nagtatrabaho kami noon, sobrang hirap kasi walang masyadong information. Though meron, pero ang hirap lang makahanap ng mga legit na mga information. Hindi katulad ng halimbawa pag mga Java, madadali nang makuha. Ayun. So medyo may struggle pero at the same time okay din yung challenge, parang talagang pigaan ng utak. So, saya din, okay din. So dito din parang nung inisto kita dun sa nagdo-drawing ka na dati. So kita ko ang galing na nung parang nagsimula ka sa lettering nga. Nakita ko nagdo-drawing ka sila Luffy, One Piece. Oh man. Di ba? Actually, yung pag-drawing ko, na-discover ko siya, kinder pa lang ako. Ah, okay. Parang may drawing na talaga. Magugulat siguro iba na, nag-drawing ka pala, parang di marunong parang actually, ang una kong bago ako mag-lettering, newly discovered ko kasi yung lettering. Bali, 2015 yun. Pero yung drawing talaga, kumbaga, dati parang sabihin natin na may nananalaytay na talaga sa dugo ko na nag-art. Kasi yung tatay ko, parang nasa DNA na eh. Kasi yung tatay ko, magaling mag-drawing. Siya yung gumagawa ng mga assignment ko ng mga drawing. Oo. Nung elementary. Gusto yun dati, yung ganun. Mismo, yung, halimbawa, meron akong hindi ko makalimutan na assignment ko noon sa Pilipino, yung mag-drawing ng mga trabaho. Nag-drawing si Papa ng sa ballpen gamit, tapos nag-drawing siya ng mga trabaho, yung magtataho, yung carpentero. Galing Parang bilib ako. Kasi yung drawing ko lang nung dati, yung alam mo yung mga stick-stick lang, tapos may yung mga parang pusa na Pero naramdaman ko na parang may love ako sa art, parang Tapos nung nakita ko yung drawing nun ni Papa, parang may pitik na gano'n na parang, ay, gusto ko yung ginagawa ng tatay ko. Marunong, nakikita ko na magaling siya. Nag-try ako. So, ang nakakatawa nun, pinagalitan ako ng nanay ko kasi may binigay sa akin yung, sorry man, nagtuloy-tuloy na yung kwento. Yung nanay ko nagalit sa akin kasi ba't ko daw sinayang yung mga coupon band na binigay sa akin ng tito ko. Kasi may tito ako sa Bulacan, nagtatrabaho siya sa Loyola. As parang clerk siya doon. May dala-dala siyang mayroon siyang parang binigay sa amin ni Papa ng mga coupon band na mga galing sa office nila. As sige, ito gamitin mo to, bala ka na dyan kung gagawin mo dyan. Pinagdodrawingan ko yon ng kung ano, mga Dragon Ball, mga ganyan. Pero na ako noon, that time, grade 4 na ako noon eh. Grade 3, grade 4. Dinrawingan ko lahat ng mga tapos nakita ng nanay ko. Nagalit kasi puro daw drawing. Pero bago yun yung mangyari yun, men. May mga drawing na ako sa likod ng notebook ko. So, isa rin ako mga bata na nag-drawing din ng Goku, pati Vegeta. Sa likod ng... Basic eh. Magkano yun yung drawing mo talaga eh. Hindi ko makakalimutan eh. Mga drawing sa likod ng notebook. Meron kami, sorry, naalala ko lang bigla, na mas marami pa yung page. Diba? Meron akong dating notebook, grade 2 ako. Biglang bumalik sa isip ko. Summative test notebook siya. Na doon kayo magsa-summative test. Yung mga quiz-quiz. Na umabot sa punto na mas marami na yung pages na ko ng drawing kaysa doon sa summative test. Tapos chinek ng teacher, pinagalitan ako kasi wala ka nang masulatan ng summative test mo. Pag buklat niya ng ganun, last page na, puro na Goku. Puro na Goku yung laman. Ganun. Goku na. Pero yun nga, di ba? Doon tayo nagsimula talaga nung bata. Na, Mismo. Kahit yung dati yung kapitbahay ko,
dyan lang, nagdo-drawing lang kami sa labas, ganyan, sa mga text. Yun yung reference natin nun eh. Mismo text, tama. Text pa yun, di ba? Text pa yun dati. Nakatuwa kasi, ano siya eh, pang tanggal talaga ng, nun eh, stress eh. Tapos talagang, tuwang-tuwa ka kasi pag nagaya mo yung nando sa text, parang galing mo na eh. Parang ganun yung feeling mo. Parang galing mo na. So, doon nakita ko na nagdo-drawing ka na. Pero nung sa first job mo nun, hindi mo siya iniwan. Yung pag-drawing mo nun. Okay. Kasi ganito, men. Bali, so elementary, no? Talagang drawing lang din ako. Na ano pa nga ako dyan eh. Parang na-discover ako ng teacher ko yung teacher ko kasi, yung advisor ko kasi ng grade 5. Ano siya, advisor din ng journalism. Oh. Tapos, meron kaming parang assignment na magdo-drawing. Tapos, nakita niya, sabi niya, ganda nito ah. Sabi nagdo-drawing ka pala. Sabi, ikaw gumawa nito? Opo, ganyan-ganyan. Tapos, sabi mo gusto mong sumali sa sa editorial cartooning, editorial cartoonist, ganun. Sabi ko, sige po, tatanong ko po si mama kung papa. Ayun, naging part ako ng editorial cartooning nung elementary. Tapos, nagtuloy-tuloy yun hanggang high school na sumasali na ako ng poster making, mga ganyan-ganyan. Dinadayo kami sa mga kung saan-saan. Tapos, nung nag-college ako, doon na nahinto. Kasi parang binigyan ko lang din ng parang ultimatum yung sarili ko na magfo-focus ako sa ginagawa ko sa college. So, kumbaga parang hindi ko naman iniwan. Parang hindi na lang ako nagdo-drawing, parang gano'n. Tapos, ayun, bumalik lang ulit yung drawing kasi nung nagtatrabaho na ako, sobrang focus ko nga sa IT, sa programming. Na-burnout kasi ako sa trabaho noong 2014 to 2015. So sabi ko, kailangan ko ng ibang pagkakabalahan na hindi lang nakaharap sa monitor o code. Sabi ko, mag-ano ako ulit, magdo-drawing. Yun na yun yung nakita mo yung sila Lupi. Parang balik loob. Try ko ulit mag-drawing ng mga anime. Tapos, 2015, ito na magta-transition na to, no? Kita ko parang putok na putok yung Instagram. Parang pa-usbong yung Instagram. May nakita ko ng mga typography, calligraphy. Sabi ko, ang ganda nito ah. Sabi ko, stig to, ang ganda nito. As tinry ko sa lapis. Sabi ko, ang pangit. Ano ba ginagawa? At hanggang sa yun, na-discover ko yung may mga gamit pala silang mga brush pen, parallel pen. Sabi ko, ay, ito pala yun. Pero, hindi ko alam kung saan bibili. Hindi ko pa alam. Wala akong idea talaga. Ang mga nakita ko noon sila Patrick Cabral, sila Carl Chua, sila Jelvin Base, sila Rico Santa Cruz, sila John Edevera. Yan mga ko yan. Parang masabi ko mga influence mo nun. Ang calligraphy hero ko. Kumbaga parang kung hindi dahil sa kanila, kila Patrick Cabral, feeling ko wala akong career wala akong career sa calligraphy. Na nagbigay ng career din sa akin until now. Kasi parang nag-transition. So yun, nung nagdo-drawing ako that time, para lang sa burnout ko, parang doon nga, na-discover ko lang din na mayroon pa palang, parang may mga iba pa palang mga, hindi lang yung parang illustration. So, nalaman ko may lettering. Nagkataon, may idea na ako sa pag-lettering kasi nung TLE ko ng high school, draft. Doon pa yung mo. Parang experience mo nun. Nag-connect siya, parang, siguro kaya din pala ako trip ko tong letters kasi nga, meron na akong idea sa drafting nung high school. Kasi ang kinuha ko nun, yung architecture and drafting. Kasi dalawa TLE eh. Ewan ko kung sa inyo may ganun din. Yung TLE ng lalaki at TLE ng babae. Or vice versa kung ano yung trip mo. Kasi sa babae, mga luto-luto, mga ganun-ganun. Tapos sa amin, yung akin pinili ko yung sa architecture. So kumbaga parang may idea din ako sa architecture. Though, kahit IT ako. Kumbaga parang meron. Kasi dapat architecture. Ayun talaga ba? Yun yung trip mo talaga dati? Na trip ko talaga. As parang buo na loob ko nung high school, sabi ko.
Mag-architecture Architect. ako. Kung hindi man architecture, civil engineer. Talagang buo na yung loob ko kasi medyo may ano din ako sa kumbaga parang trip ko siya that time kasi parang napatunayan ko sa sarili ko na may bilang ako sa math. Kasi sobrang trip ko ng math. So sabi ko, kung trip ko yung math, tapos trip ko mag-drawing, edi architecture or civil engineer yung kukunin ko. Wala, hindi naman natupad Dahil din kasi walang ganun. Ayun, tapos sa lettering tapos nalaman ko na may mga lettering. Tinry ko. Hanggang sa tinry kong bumili ng brush pen. Yung mga brush pen na, oo. Napakapangit pang brush pen yung nabili ko noon. Parang pala yung brush pen na nabili ko, parang walang kwentang brush pen pa. Parang hindi ko napapangalan yung brand. So parang pangit pa siya talaga. Hanggang sa parang okay yung gawa ko Hanggang sa ayun na parang kasi anong nangyari noon 2015, post ako ng post, sulat ako mga quote, mga pangalan. Hanggang sa parang nag-discover siya ng mga tao. Tapos parang pasulat naman ang pangalan ko. Sige, sulat. Parang fansign na maganda. Ganun lang siya. Tapos, ayun, hanggang sa parang, ang nakakatawa doon, parang biglang may nakakita. Tapos, sabi, pwede magpagawa. Sabi ko, pwede naman po. Okay na ba 500? Sabi ko, parang, hindi ko naman ito ginagawa ng hindi ko naman ito ginagawa ng may bayad Pero kung pera mo 500, sige, game. Tuwan-tuwa ako noon kasi, ginawa ko lang ng year yan? Yung ganyan? 2015 yun, men. Malaki na yung 500. Mismo. Tuwan-tuwa pa ako noon. Hindi ko na 500, 1,000, basta ganun. Tuwan-tuwa ako noon kasi sabi ko, ko lang naman to Hobby ko lang naman to Parang ginawa ko lang naman to kasi nga nabe-burnout ako sa trabaho ko na grabe kasi yung trabaho ko talaga nung first job ko yun. Sobrang hirap. May mga time namin na na naiiyak na ako sa trabaho kasi yung kino-code ko hindi ko makuha isang linggo na. Ganun siya kahirap. Okay. Ganun talaga kahirap. Oo, ganun siya kahirap. Siguro baka din kasi hindi din ako ganun ka-hardcore programmer. Baka feeling ko din parang no choice na ako parang kailangan ko nang gawin to kasi ito yung inaral ko. So pinipilit ko naman pero siguro talaga parang wala doon yung wala doon talaga yung gets. So yun, may nagpagawa sa akin, pinayaran ko. So tuwan-tuwa ako, sabi ko, mas malaki pa tong mas malaki pa tong kita ko kaysa sa arawan ko, yung minimum wage. Kasi parang that time, parang 400 lang ang minimum wage. Parang 400 pesos something lang yun. So sabi ko, pwede. Ano kaya to? Try ko pa kayang gawin to. Kasi yun, nagtuloy-tuloy, nasa parang ang dami na din nakakita. Tapos yun, ginawa ko siyang rocket. So doon ka nag-start na talaga nung sa calligraphy, yung parang nakita mo sa IG yung tawag dito, yung art na yun, tas nawili ka kasi parang ibang style no? Parang ibang experience din Kaya nakakatuwa siyang tignan. Tapos pa yan, sorry, may kwento pa yan At lagi ko tong kwento kasi siguro kung hindi dahil sa tao na to o kaya hindi dahil sa nangyari na yun, wala ako sa kinakatayuan ko. Meron akong kaibigan from college pero hindi siya taga school. Parang nakilala ko siya within the community of web developers. Si Lester Nelson. So naging kaibigan ko siya hanggang sa nag-reconnect kami ng parang nagtatrabaho na ako. Kamustahan, ganyan. Sabi niya, nakikita ko yung nakikita ko yung mga gawa mo. Gusto mo pakilala kita kay Patrick Cabral? Na idol ko, na nakikita ko lang sa Instagram. Sabi ko, ipapakilala mo? Sabi ko, tangina, idol ko yun. Sabi ko, sige, sabi, magni-meeting kami sa gantong araw, isasama kita. Binanggit yung mga pangalan. Binanggit yung kung kailan, kung saan. Ito na, datingan na yung mga dilema. Sabi ko, shit, ang layo. Mandaluyong yun, men, Mandaluyong. Dito, norte natin Malayo-layo yan. Taga-Caloocan pa kasi ako noon, men, noong time na yun. Ilang ako dati. Doon ako pinanganak So sabi ko, Sabado, ma-auto balance ako. Pag
pag nilabas ko pa ng Sabado, tapos pumunta pa ako Mandaluyong, masisira yung budgeting ko ng next week, parang gano'n. Di ba? So sabi ko, sir, wala akong pera. Sabi, huwag ka mag-alala, ako nang bahala sa'yo. Sabi ko, sige. Oo. Basta sabi niya, basta meron ka lang pang papunta, goods na yan. Ako nang bahala sa'yo, sabi. Ayun na, sige. Punta na ako Mandaluyong show. Eto may pinaka mga malalalang nangyari. Hindi nga, wala nga akong ganito masyado, sakto lang. Pagdating ko ng show, binigay sa akin yung address ng pinagkakainan ng restaurant. Putang ina, naligaw ako, men. Kasi syempre bata ka, hindi ka naman alam din sa lugar. Tapos yung tricycle, parang binudol pa ako. Parang hindi din daw niya alam. Kunwari lang na hindi niya alam. Ewan ko, hindi ko alam kung alam niya talaga or niligaw niya. Sabi, magkano yun, kuya? Sabi, tagal natin sa kalsada eh. Sabi, kahit 100 na lang. Sabi ko, shit, grabe naman yung 100. Oo, men. Taxi yung ano. No joke to. Di bad trip ako. Sabi, sige, ito, 100. Tapos, naglakad-lakad ako. Sumakay ako ng jeep. Sabi ko, kuya, baka pwede mo ba akong ibaba kung saan ko pwedeng nang lakarin o kaya saan na makapunta ng makalabas na lang ng show. Kasi ang tagal ko na dun sa loob ng Mandaluyong. Likod ng Star Mall. Ikot lang ako dun eh. Parang hindi ko na alam. Tapos nalobat pa ako, men. Grabe din. Hirap nun. Hindi ko ma-chat si Lester na naliligaw ako at paubos na yung pera. Lobat ka pa. Wala ka pera, Tapos wala din ng pera. As ang dilim dun, men. Parang as in, wala talaga. Hanggang sa, bumaba na akong jeep. Sabi ng driver, lakad ka dyan. Pag dinire-diretso mo yan, Shaw Boulevard na yan. So, pag nasa Shaw, alam ko na yun. Kasi EDSA na eh. Kasi dilakad ako. Galit na galit ako sa mundo nun, men. As in, sumisigaw ako sa kalsada kasi alam ko namang walang makarinig kasi madilim, walang tao. Tapos, parang nawala yun. Gabi to? Gabi, men. Gabi yun. 8 p.m. ata yun. 8 p.m. Tapos yung kalsada na yun, sobrang dilim. Tapos, pikon ako kasi lowbat ako. Tapos yung frustration ko, sinisigaw ko na lang. Habang naglalakad ako, putak talaga. Gano? Ito yung parang, hindi ko alam, parang nananadya lang talaga universe na parang kailangang parang ganito yung pakiramdam ko nung natapos yung gabi na yun. Kailangan mangyari to, kailangan yung mag-meet ng taong yun. Kasi mangyayaring maganda. Alam mo ba, men, sa paglalakad ko, sobrang sakto na yung Lester nagyoyosi sa labas ng restaurant, men. Ayos. Kasi men, isipin mo, kung hindi siya nagyoyosi that time, nung pagdaan ko, nandun sila sa loob ng restaurant, hindi ko siya nakita. Oo. Naglakad lang ako. Sabi ko, naligaw ako. Oo. Nabibuti na lang, nagyoyosi kayo dito. Kasi kung hindi kayo nagyoyosi dito, hindi ko kayo makikita. Lobat ako, wala akong pera. Tapos, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ayun, sabi, sige. Sabi, ganyan, dati nag-charge ka kasi ganyan. So, parang, na ako. Tapos, hingal ako. Hanggang sa yun. Doon nag-start. Tapos yung pagpasok namin sa loob ng restaurant. Sige, tara, pasok ka na doon sa loob. Nandun na sila Patrick Cabral. Grabe. Ayun na. Tapos, yun na parang masasabi ko na the rest is history na. Totoo. Kasi ang pinaka-memorable pa doon nung kumakain kami. Siyempre, lowbat nga ako. Siyempre, wala akong picture. No. Ang nangyari lang, usap lang, kwentuhan. Hinayang ako nung kasi sabi ko, wala man lang picture sa idol ko. Ano ba yan? Hindi ko naman pwede sabi, hiram naman cellphone, picture tayo sa cellphone mo. Tago ko naman. Ang nangyari, kwento-kwentuhan kami, sabi ko, meron akong hinahanap na pen, kasi nga nag-usap na kami about calligraphy. May hinahanap ako pen, kako. Kaso wala dito sa sabi ko, saan po ba nakakabili nun? Yung parallel pen. Ay, wala sa Pilipinas na. Ito yun, men, Ito yun. Yan. Oh. Ano yung itsura niya ng loob? Ayan. Okay. Gets. Oo nga. Sabi, wala niyan sa wala sa Pilipinas niyan. Sabi ko, ay, ganun ba? Sabi ko, sayang. Gusto ko magkaganon eh. Ganyan. Tapos sabi ni Patrick, sabi niya, meron ako dito, sa'yo na lang. Sabi ko, kaya ako hindi ko nakita yung saya ko. Parang smile lang ako. Pero yung utak ko nung sumasabog na. Kasi parang sabihin natin, sa mga bagong calligrapher that time,
nung nagkaroon ako nun, ako yung parang isa sa pinakaunang nagkaroon ng mga bata na hindi nila batch. Kasi sila lang yung meron nun eh. Yung mga OG lang eh. So, nung time na grabe, sobrang tuwan-tuwa ako. Pag uwi ko, men, galing yung sigaw ko nung naliligaw ako, napalitan ng sigaw dahil meron akong parallel pen. Ayos. Pinagtitinginan ako sa pinagtitinginan ako dun sa crossing ng Shaw Boulevard. Kasi men, sumisigaw ako, men, promise. No joke to. Pagbaba ko ng jeep, sumisigaw ako. Parang alam mo yun yung feeling na parang nanalo ka sa isang bagay na parang hindi ka makapaniwala. Sumisigaw ako kasi tuwan-tuwa ako na may parallel pen ako. After nun, feeling ko yung magic ng parallel pen na yun yung nagbago talaga ng circulation ng ng buhay ko as an artist talaga. So, talaga, no? Nagsimula. Kung nakikinig si Patrick, alam niya naman na to kasi lagi yung sinasabi sa kanya. Sobrang pasasalamat ko sa kanya kasi grabe yung parang binago yung takbo ng nung buhay ko nun. Tapos, ang sobrang grabe pa doon, fascinating pa doon. Naligaw ako parang wala nang pag-asa min Ano na ako noon Totoo. Uuwi na ako noon Ano na ako na uuwi na lang ako. Tapos mag-chat ako pag naka-charge na ako sa bahay na hindi po ako natuloy kasi naligaw po ako na hindi ko alam kung hanapin yung resto. Ang ganun. Wala pa kasing mga nun, mga ways yata nun, wala pa. Wala pa. Kung meron, parang baka hindi pa yun hindi pa ganun ka hindi pa ganun ka-advance na mismo. Tas yun nga, isa pa low bat ako wala naman din mapagkukunan ng informasyon. So yun. Kaya parang sabi ko, sinadya siya kung meron man something sa universe na sinadya na magkita kami na tapikin si Lester sa utak niya na magyosi muna siya kasi dadaan ako. Kaya sobrang ganda. Ayun, nag-goosebump ako kasi sobrang wild nung istorya na never ko siya siguro makalimutan na siguro lagi akong masaya na ikukwento yung bagay na yun. Totoo. Sobrang saya nun, sobrang yun parang kahit sino parang ang ganda nung coincidence nung ganun yung susuko ka na tapos biglang sakto. sobrang grabe. Iba rin talaga yun. Nakakatuwa yun. Hindi ko alam, parang may something na nag-work talaga sa universe na parang sabi nga ni di ba, ni O'Hara, sino sa Spider-Man? Oo, si O'Hara. Miguel. Si Miguel. Miguel, sabi niya, canon event Feeling ko canon event yun na kailangan mangyari. So, ayun, nagkita-kita kami hanggang sa yun. Magkakaibigan pa rin kami ng mga yun. Sila Patrick, naging kaibigan ko na sila. Nakukuha ko sila ng mga advice, mga ganun. So, sobrang wild ng mundo dito. Grabe yun. Ang hero, ang wild nun. Hindi ko ma-explain yung Kasi parang, kung ikaw din na nasa posisyon na yun, parang, sige na, okay na yun, uwi na ako kasi wala talaga Sakto talaga, saktong-sakto. Iba. Tapos ang nagyoyosi lang nun si Lester, pati isa niyang kasama, si Galaxy Maria, artist din. Magkakasama sila sa condo si Galaxy Maria, pati si Patrick and his wife, para magkakasama sila sa isang condo sa Mandaluyong. Ang nagyoyosi nun si Galaxy, pati si Lester. Si Lester, kami isa siyang Alaskan, parang sa American. So yung tin-translate ko na lang kanina yung mga usap namin. Niya. Pero English yun, English. English speaking pala. So sobrang well. Nag-giyos sila, sabi ko. Yung pagkakita ko shit. Buti nakita ko kayo, ganun talaga. Tapos pawis na pawis ako, hingal na hingal ako. Kaya yun. Yun nga Going back doon sa yung dito na yung nagka-calligraphy ka, yan. Dito na nag-evolve yung parang tuloy-tuloy na yung commissions mo na hanggang sa nakuha mo na yung mga notable clients like sila Jay, yung Greyhounds. Ang lupit nun Tapos yung mga clothing brands, di ba? Doon talaga nag-start na yung tuloy-tuloy lang ng paggawa. Ang una nun, ayun nga sa mga pangalan. Actually, ang una ko talaga sa calligraphy, mga invites sa mga brand. Gets. Yun yung isa pang sa memorable din sa akin, yung na-invite ako to do a demo for a certain model of pen, parang ganun. Yung demo, ikaw gagamit nung... Ako gagamit. Tapos parang i-ano ko yung tao na parang bilhin niyo.
ano siya hindi naman siya parang promodizer. Para influencer na yung dating mo nun dati, di ba? Mas mataas siya dun sa ano kasi nasa stage kami. Oo. Parang mo namin with art yung pen para bilhin ng tao. So, yun, ang una nun sa mga mall lang sa Manila. Oo. Kaya laki din pasasalamat ko sa Uniball Philippines. Siguro may mga friend pa rin na tao sa Facebook sa kanila. Kasi sila yung unang brand na nagtiwala din sa akin. Tapos, sila din ang unang nagdala sa akin sa ibang lugar. Na naranasan kong unang sumakay ng eroplano. ng grabe. Mismo, men. Grabe yun. Kasi wala naman kakayahan din mag-eroplano mahal. Gets ko yung feeling ng first time sa eroplano. First time, di ba? Tas ang wild doon kasi first time kong mag-eroplano, all free. Walang gagastusin. Yung pupuntahan ko doon, though work yun, racket yun. Pero bakasyon yun, men. Parang bakasyon yun, oo. Ilang ikaw bata ka na parang, shit, ginagawa ko to. Tas ang dating pa, though hindi ko naman parang mall tour siya, men. Ang dami na mall na mga pinuntahan. So, shit, galing nito. Parang sobrang wild nito kasi eto na yung nagsusulat lang ako na dahil lang sa burnout. Tapos nasa Cebu na ako, parang bakit, parang anong nangyayari, ba't gano'n? Sobrang dito mapaniwala. Hanggang sa nagtuloy-tuloy yun, na-invite din ako sa ibang brand, sa Faber-Castell, mga naging kaibigan ko din nasa ibang brand, sa SIG, sa Kuritake. Tapos, ayun na, tuloy-tuloy ng invite. At the same time, syempre, pinopost mo kasi proud ka Wala nang ibang popost nun, kundi sarili mo lang din Hanggang sa nakikita na ng umuusbong na rin yung clothing brand sa Pilipinas. Yun, at the same time, with the parang mga demo ko, yung clothing brand, unti-unti din umuusbong. Ang unang nag-top sa akin, sa pagkakaalala ko, si Kush. Si Kush, oo. Si Bam. Parang naghanap siya ng letrista, ng magkakaligraphy. Tapos, ang dami nagtag sa akin kasi nakikita ko yung gumagawa. Hanggang sa nakuha ko yung first gig ko sa clothing. So yun yung parang pinaka first gig ko sa Kush. Tapos, nasundan yun ng High Minds. Tapos, nagsunod-sunod na. Ang ganda nun. Ayun yung nangyari. Anong year to nun? Yung sa parang si Kush, 2016. 2016, di ba? Kasi nag-start ako kasi meron akong naging term dati na meron akong parang calligraphy anniversary. Natatawag kong calligraphy, parang gano'n. Yung October 26, 2015. Yun yung gabi, men. Yun yung gabi na nagkita kami ni Patrick Cabral. Hindi ko talaga kasi makalimutan kasi yun talaga yung parang breakthrough ko, parang alam mo yun, parang yung ikot lang na ganun. Biglang gumanon. So hindi ko siya talaga makalimutan. So yung October 26 yun. Tapos at the same time nung nakakakuha na ako ng mga clothing brand, yun naman yung pag-alis ko na din sa una kong trabaho. Lumipat na ako sa next job ko sa ABS na. Web developer din. So while na nasa corporate ako, maraket din ako dun sa mga clothing brand, mga demo, mga. So yun yung mga first na mga encounter ko sa Ganda nun. As in talagang parang yung impact ba nung parang sobrang liit lang na pangyayari. Wala na parang nagsunod-sunod na siya Mismo. Pero bago tayo magpunta dun sa sa clothing brands, nakita ko rin educator parang nagtuturo ka ng digital marketing, freelancing. Kasama din yung calligraphy siguro, 'di ba? Yung demo, 'di ba? Anong kwento doon? Tawag dito, yung sa pagtuturo kasi parang nasa sistema ko na siya. Parang feeling ko kasi may wisdom talaga sa pagtuturo kasi nung high school ako, naging student teacher ako. Okay. So parang nakuha ko nung teacher ko sa math na magturo. Kasi meron 'di ba sa mga high school, nung high school tayo, merong mga tinatawag na student teacher week, ganun. So parang ang parang yung basta yung 'di ba yung teacher. Tapos meron siyang kukuning estudyante. Ako yung kinuha niya sa math. So ako yung nagtuturo sa mga section na tinuturuan niya. Parang na-discover niya lang ako kasi nga parang
pag may mga quiz or parang may mga assignment, parang ang galing ko daw magpaliwanag, na-explain ko daw ng maayos. Kasi with the explanation sa board, ganyan. Totoo. Tapos ang nangyari nun, di tapos na yung ano niya, no, yung klase niya. Sabi to Gano, dalhin mo tong gamit ko. Parang yung samahan mo ako dun sa ano. Parang ihatid mo ako. Yun na pala, yun kakausapin niya na pala ako. Sabi niya, nominate kita bilang student sa student teacher, ganyan. Ayos Ano yun? Sabi ko, di ko din, umuo lang ako, pero hindi ko pa alam yung kung ano yun. Tinanong ko lang sa mga classmates ko. Kasi walang ganong mga sistema nung nasa probinsya ako eh. Kasi first year to third year, nasa ako, province. Tapos, fourth year, lumipat na ako Manila. Tapos may mga ganun palang mga ekikan ang school dito sa Manila. Totoo. Well, nagustuhan ko din. Tapos doon ko nalaman na, ay, meron akong wisdom din sa pagtuturo. Na umabot din sa punto na, muntik din ako mag-education. Yun din. Parang sabi mo pwede, no? Pwede rin. Oo. Parang muntik ko nang gawin, parang mag-major in education ako, tapos ang subject ko din, math. Ganun yung iniisip ko. Pero parang, ayun nga, nananalaytay pa rin yung pagiging parang gusto ko yung architecture. Actually, ang gusto kong course noon, first option ko, architecture or civil engineer. Ang second kong option, education, major in math. Tapos, yung third option ko, accountancy. Isipin mo, wala sa ko yung IT. Wala talaga. Alam ba ito nag-IT? Uso yun dati. Kasi ganito, na-stop na ako ng 1 year, tapos yung school na pinag-enrollan ko, 3 lang course, industrial engineer, entrepreneurship, at information technology. Sa QCPU, kung alam mo yung QCPU, taga dito. QCU na ngayon. Oo, sa Nova. Yung industrial engineer, sabi ko that time, wala tong board exam eh. Ayoko nito. Tapos yung entrepreneurship naman, sabi ko, management, ayoko yan. Mga business, kalokohan yan. Mga ganun pa ako. Di ko alam na yung pala yung mangyayari din sa akin. Oo, di ba? Sayang din eh. So, IT, sabi ko, IT? Parang okay to ah. Sabi ko, alam mo kung anong reason ko noon kay mama? Sabi ko, marunong naman ako mag-Friendster eh. Ganun lang. Ganun lang. Sabi ko, nakakapagpalit ako ng CSS sa Friendster. Ito na lang. Kaya ko to. Ngayon na. Kasi yun yung nangyari. Ganun lang siya. Tapos yun. Simple din eh na. Ganun lang. Parang babaw lang. Tapos yun. Balik tayo dun sa pagtuturo nga. Hanggang sa parang yun nga, naging wisdom ko, parang alam ko kasi na may wisdom ako sa pagtuturo. Kasi nagbuo din ako ng group men. Kung dati sa Guhit Pinas kasi nagkaroon ng mga branches per specialization. Nagkaroon ng parang GP calligraphers. Kami yung nagpasimula, parang kami yung naging pioneering member na sabihin natin siguro sa batch nila Patrick, kami yung second batch. Kami na yung parang nagpakalat pa mismo na maabot pa ng mga mas bata pa sa amin. Parang ganun. Kaya nung time na 2016-17, sobrang putok na putok talaga yung calligraphy nun. Feeling ko, isa sa nakatulong, yung group din na yun, yung GP calligraphers. Na nanganak din ng mga iba pang mga group hanggang sa nagtumutuloy-tuloy pa rin sila. Ayun. Tapos, parang, yun nga, nalaman ko na parang pag nagpo-post ako, nagtuturo ako ng mga kung ano-ano, parang nagigets naman nila. Parang sabi ko, siguro may wisdom para no sa pagtuturo. Hanggang sa, nagtry ako mag-workshop. Oo nga, nakita ko nga yun. Yun na yun. Tapos natututo sila na marunong nakakaya nila. Tapos, syempre, kumukuha ka din ng feedback kung natututo ba sila. As yun, hanggang sa na-invite na rin ako ng brand para na din mag-workshop. Ayun. Doon na siya parang nagtatry din ako sariling private workshop din. Tapos may mga mall na kinukuha ko ng brand ng National Bookstore. So, doon siya nag-start. Tapos yung digital marketing naman, bago na lang yun. Kasi nga, ngayon kailangan na. Ayun, yun, doon siya parang, doon siya nag-ugat. Tapos, actually, ano lang din parang, pansin mo, parang nagko-connect lang din siya. Totoo. Sa mga dati ko din ginagawa. Tapos, parang, ayun. Ang galing ginawa ko lang din ulit siya. Parang, ang galing, parang, doon pa lang, yung pagiging, kahit di mo iniisip, yung pagiging entrepreneur mo na
pwede pa lang i-upscale yung skill mo, di ba? Parang Mismo. simula calligraphy lang, commissions, brand deals, tapos pwede mo siya i-upskill na workshop na pwede ka magturo. Ang galing. Parang subconsciously na kahit di mo alam yung galawan ng ano pa nun, ng business. Mismo, Ano totoo. siya, di ba? Umaakyat siya nag-upgrade siya, nag-upskill siya na nakatuwa kasi ano siya parang passion mo siya, pero at the same time, nagiging ano siya, parang nagbibigay income din sa'yo. Oo, men, kasi paano? nakaipon ako nun, hindi naman malaki, pero alam mo yun, sinasahod ko dun sa ABS, sa trabaho ko, hindi ko na nagagalaw. Tapos, yung pinanggagastos ko na, yun sa mga racket ko. Kaya nabuo yung Señoritos. Karoon na ako ng savings. Though, yung Señoritos originally, marami kami. Oo. Mga kaibigan ko kasi yan, mga kaibigan ko nung college pa. Binuo namin siya. So, kasi hanggang sa nagka-separate na kami, parang iba, nag-focus na din sa mga ibang bagay mga ginagawa. So, parang yung funding, syempre, para umikot yung brand. Dahil din sa mga racket ko. Oo. So, sabi mo nga na subconsciously na parang, ano na pala to parang entrepreneurship na din pala to. Na hindi ko pa alam yun. Hindi ko pa alam na business na yun, parang ganun. So, yun yung para ng mga naging way na actually ngayon ko lang din na-realize na nagko-connect pala talaga lahat as in. Mula nung umpisa hanggang mula nung pagkabata ko hanggang ngayon. Parang ganun. Solid no? So bago tayo magpunta sa clothing brand, ano yung usual na yung trip mong clothing brand dati? Dati, wala akong alam masyado sa clothing line na mga local. Ang naririnig ko lang talaga dati noon, nung college ako, Medicina at Nick Automatic. Nick Auto, yan. Automatic. Bumili pa ako ng peke nun Oo. Tapos, hindi ako makabili kasi mahal Mahal. 600 Oo. Tapos, yung Medicina naman, kaya ako din nagustuhan kasi fan ako ng Greyhounds. Oo. Yung may-ari si Eric Rubio Tapos, bigla ko kinalabutan kasi connected na naman sa magiging client ko na naman. So yun, Medicina, tas Nick Automatic. Pero hindi ako makabili. Tinitingnan ko sabi ko, ganito naman ito. Pero paano yung Barangay Tibay? Barangay Tibay. Abang Buhay. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin mabili. Kaya hindi ko lang bakit. Siguro kailangan ko nang puntahan sa Expo. Kasi yung 3-port nga dati yun So, ang ganda naman ito. Magaganda yung 3-port sila. Oo. Sabi ko, shit, gusto ko nito. Tapos Nick Automatic nakikita ko sa mall. Tapos Manila. Ang ano ko, meron pala. May una akong naging t-shirt, Team Manila. Team Manila pa. Team Manila. Sa local. Din yun, solid din ang Team Manila nun. Yan, shout out kila Sir Joey, tas kay Sir Mon, yan. Ang galing nga kasi naging parang informal mentor ko din sila. Nakakausap-usap ko din kasi isa kaming industry. Kaya nakakatuwa din na parang dati pinipilang ko lang to sa Totoo. Trinoma ba yun? O kaya sa SM North. Basta ganun. Tapos yun, nakakausap ko na sila. Ang galing. Parang sobrang solid. Ako, solid talaga din Ayun, Team Manila, Medicina, pati Nick Automatic. Wala pa, hindi pa pinapanganak Señoritos noon. Kilala ko na sila. Yun yung mga OGs talaga na Nung na-meet ko nga din si Sir Nicolo dun sa Web3 Fest na kami, starstruck kami. Bait nun. Bait, sobrang solid. Kaya nagulat ako, andito siya Sabi ko, nag-ano din siya kasi, nagpunta siya sa Web3 Fest. Nag-NFT na rin siya nung time na yun. So, bumili ako ng isang niya na NFT niya. Tapos nagulat ako, nandun siya. Sinabi lang sa akin ni Ken, uy, si yan? Hindi ko kasi alam yung itsura niya in person. Okay. Alam ko kasi yung mga design niya. Ganyan. Tapos yung tinuro sa akin ni Ken Zero. Uy, si si Boss Nico. Pa-picture tayo, sabi ko. Tara. Tigas. Sabi ko, solid Gulat din ako, sobrang bait. So, bait itong Señoritos pala, first business mo na siya? Or may mga iba kang business venture nun? Parang sabihin natin na first siya. Kasi yun talaga parang nag-start kasi sa actually nag-start siya 2015 planning. Pero hindi lang namin na kinonsider na 2015 kasi parang late na
para to introduce na 2015 siya kasi November, December na siya eh. So parang ginawa na lang namin, since papasok na yung next year, parang ang inano na lang namin na ano siya, parang founded as 2016 brand. Parang. So 2016 siya, yun nga, plano. Unang plano nga niyan, wala naman sa plano yung brand talaga na may mga design. Totoo. Ang una naming plano diyan, printing service, magpe-print ng lanyard, ng mga mugs, mga ganyan. Magpe-print din ng t-shirt. Ang inisip pa nga namin ata nun, parang mga personalized item. Gets. Tapos, yun nga, 2016, medyo naging active na ako noon. Ilang buwan na akong active sa calligraphy. Sabi namin magtutropa, ano kaya kung itong isa kong drawing na Sipag at Tiyaga, na inspired sa Sipag at Tiyaga design na binili ko sa Team Manila. Kasi meron silang quote na Sipag at Tiyaga, 63, ganyan. Tapos, sinulat ko din yung Sipag at Tiyaga sa calligraphy naman, gamit yung parallel pen. Ito. Yan na. Tapos, sabi ni Bems, yung isa kong kaibigan, si Benedict, sabi, ito na lang, ito na lang gamitin natin. Ayun yung pinrent namin. Ayun, nag-produce kami 30. Ayun, na-sold out naman kagad. Mga tropa muna, mga tropa. Hanggang sa nag-reproduce ulit. Sa inyo yun yung parang start, tapos nagtuloy-tuloy na yun. Hanggang sa nag-evolve na lang din kasi syempre kailangan mo sumabay sa market, sa mga trend, parang ganun. So nag-start din yung Señoritos. Ang dinedesign ko, ako pa yun ako palagi yung nagde-design Mga calligraphy din, puro mga calligraphy siya na lettering din talaga. So yun yung start ng Señoritos noong 2016. So kung yung mga listeners natin, kung di nyo alam yung Señoritos, siya, isang lifestyle and clothing brand dito sa Pilipinas. So nakakatuwa kasi nakita ko sila Mayor TV, CEO, si Kevin, Jano Gibbs, sila Sir Stanley, si Kong TV, si Sir JP Kiso, yun, di ba? Typical Pinoy. Yun, sobrang talagang sinusuot na nila, sila Lay, yan. Ang galing. Parang ang ganda nung evolution nung t-shirt. Kumbaga, simula dun sa try natin, yung design naman natin, baka pwede. Tapos biglang ganun, di ba? Biglang ganun na yung nangyari. So tawag dito, bakit mo naisip mag-start nung Señoritos nun? Okay. Yun nga, yung una nun, 2015, yung pagka-graduate kasi namin ng 2014 ng mga tropa ko. Trip na trip talaga namin mag-business, mag-negosyo. Kasi syempre, alam mo, pagka-graduate mo, kala namin mong pera, parang, sumasahod na tayo, business tayo. Kala natin ng ganun kadali, hindi pala. So, ayun ang una nun, parang gusto lang talaga namin din magkaroon ng parang negosyo. Gusto nagambagan kami nung una. Unang mga sahod namin, parang tigte 3,000 ata kami. Parang may mabuo lang. Ayun pinang-produce namin ng t-shirt. Ganun lang siya nag-start. Tapos, ayun, hanggang sa parang nag-evolve lang siya nag-evolve Tapos, kasi parang kailangan mo din mag-tap ng market. Oo. Kasi, may nagsasabi pa nga iba, parang dapat nag-stick ka dun sa talaga mong ginagawa. Though okay din, oo din. Kaso nga syempre, parang para mabuhay din yung business, parang kailangan mo ding kailangan mo ding sumabay sa agos Totoo yun. Ayun, so pati hindi ko naman din kasi kino-consider na sobrang galing kong as a businessman kasi ang dami ding struggle, dami ding mga pagkakamali. So yun, try, risk lang din talaga sa mga design na nilalabas. Edi kung mag-hit, edi ayos. Kung hindi, makagawa. Ganun talaga. Sino nag-name nung Señoritos na ayos? Magandang kwento Señoritos. Ang name na Señoritos, grupo namin yan, nung college. Nung second year college kami. Yung mga nabanggit kong mga kaibigan na kasama ko sa brand, sila din yung mga tropa ko sa college. Sila Rani, sila Justin, sila Bems. Baka mapakinggan nila, shoutout sila. Ayan. Tapos sila Dave, sila Royce. May grupo kami, pero marami kami. Yung isa kong kaibigan si Benedict, si Bems. Meron siyang napulot na sirang armchair. Tapos may nakasulat doon, Viva Señoritos. Tapos, papasok na kami ng klase namin. Ang gago, ginaganon niya.
Biba. Parang fraternity yung mga gagos. Gets. Kami, nag-chat na rin kami. Biba. Dahil lang yun dun sa armchair na may nakasulat na Viva Señoritos. Yung Viva Señoritos, yun na naging yung pangalan ng grupo namin nung college. Tapos, nung nag-iisip kami ng brand name or nung pangalan ng business namin, bubuin pa dapat namin yun yung Viva Señoritos. Ang haba masyado. Dito na lang, yung Señoritos na lang. Ayun. Hanggang sa... Ayun pala yun. Galing naman. Sobrang anda yung mga bagay-bagay din minsan hindi mo akalain na magiging malalim pagtapos ng ng pagtumagal Pero yung mga pangyayari parang ang bababaw lang talaga. Isipin mo yung mga, 'di ba, mga reason ko lang kanina sa kwento ko. Ako lang ng reason Pati yung sa brand din, yun lang. Parang katok lang, masaya lang kami. Yun na yung Simple lang simple lang pinagawa. Yun lang. Ganun lang. Walang kwenta talaga. Yung parang isipin mo, malalim kaya yung din lang pala yung Inisip ko, pag di ba, parang, Señoritos, mga yan. Inisip ko, hindi. Kung alam nyo lang kung saan namin napulot yung pangalan na yan, magugulat tayo. Ganun lang pala sa armchair na yun. Ganun lang siya. Second year, 2011, hindi ko makalimutan din yung year. Tapos, ang ang challenge dito sa clothing line industry dito sa Pilipinas, ang dami. Parang ang bilis din kasi gumawa ng shirt Yung shirt parang yung sa akin is parang support mo din sa artist o community. Talagang kaya ka gumagawa nun para ipakita din yung support. Talagang ipakita yung identity nung something na company or kung sino man na kaya lahat gumawa kung tutusin. Pag may kapital or something, kayang-kaya Ang yung ginawa ng Señoritos na parang kumagat dun sa target market nyo? Kasi ayun nga, di ba nasabi mo, ang dami may clothing brand. Kahit sino pwedeng gumawa Ang bentahe lang is paano ka magiging iba. Or not dun sa ibang brand. So yun parang ayun yun na yung syempre naging seryoso na yung brand. Parang hindi na to laro Kasi nung time na nagtatrabaho ko sa ABS. ABS pa to. Oo. 3 racket ko. Bali yung sa ABS nga, yung corporate ko, yung pagpe-freelance ko, at yung sa Señoritos. Nung mga time na yun, kung ano lang yung maisip, sige lagay. Kasi nga, hati din yung isip Hanggang sa parang nung nag-all quits na ng ABS kasi nag-pandemic, di ba, nagsara yung ABS. Hanggang sa doon ko na naisip na seryosohan na to. Kasi wala, ang plan B ko lang naman is yung freelance ko pati Señoritos Kasi wala na corporate. So kailangan na din parang bigyan ng parang ng kaseryosohan tong brand. Hanggang sa doon ko na siya pinaglaanan ng pag-iisip na kailangan meron ako may offer sa tao na hindi ino-offer ng totoo ng ibang clothing brand. Kasi 'di ba usually nung mga brand nung nag-pandemic, 'di ba biglang putukan yung mga brand. Oo, sobrang dami talaga, sobrang dami. Tapos ang mga pino-post lang nila, ang mga parang mga hindi ako against ang gusto ko lang talaga is parang ayoko lang parang maging paano ba? Sabihin natin na regular brand lang. Gets. So parang may offer talaga ako kasi sayang naman yung wisdom, parang lagi yung inisip, may wisdom naman ako, may gift naman ako, bakit di ko gamitin sa mga bagay-bagay. So yun, sabi ko, patok na patok yung yung 'di ba yung mga big print tas mga rapper. Oo. Mga rapper, mga hip hop, mga ganyan-ganyan. So okay yan Pero hindi ako magaganyan. Kasi sabi ko unethical. Dahil may kasi alam ko yung mga technical sides yung copyright, yung royalty, ganun. So kumbaga, hindi ako papasok sa ganyan. Pero kailangan kong itap pa rin yung market na yun. So, sabi ko, kaya magandang gawin? Kung pinopost nila, kung kaya nila nilalagay yung mga rapper na yun kasi idol nila. Sino yung mga idol ng mga rapper na yan? Yun yung inisip ko. So sabi ko, sino ba yung mga idol nitong mga rapper na to? At sino yung mga nagsimula?
Doon na nabuo yung concept, men, na kung alam mo yung collection na, yung The World Changer. Ayun sila Van Gogh, sila Beethoven. Sila Van Gogh, sila Beethoven, sila Einstein, sila Tesla. So, ang una kong inisip nun, si Beethoven. Sabi ko, kung merong isang tao na nagpasimula ng music, ng lahat, from classical to modern music, sabi ko si Beethoven yun. Ngayon, si Beethoven, yung parang godfather ng mga rapper na ngayon, yung mga singer na ngayon. Ibig sabihin, pasok si Beethoven sa The World Changer. Siya yung ilalagay kong design. Nandun yung concept. Parang ganon. So, since collection siya, sabi ko, sino pa kaya? Tesla. Parang simula nang sa kuryente, mga ganyan-ganyan. Industrial, tapos, mga ganyan. Si Van Gogh naman, parang siya yung parang isa sa pinaka parang iconic na sa mga artist naman. Tapos si Einstein naman sa physics, mga ganon. So ganun ko siya inisip para malayo ako dun sa mga niche na brand. Tapos na parang ang gusto ko kasi ma-feel ng tao na yung brand na to nag-iisip, parang ganun. Oo, gets. Parang, so parang may ganun akong iniisip na system. Iniisip ko yung concept na yun. Hanggang sa parang nakita ko na ito na yung nagiging mukha ng brand. Totoo yun kasi nung time nga nung pandemic, syempre lahat din talagang naghahanap ng side hustle o talagang income Talagang gumawa talaga silang sarili, and ang mahirap dito pag naging overwhelming nga yung market. Nagkakaroon sila ng parang magkakamukha na. Kumbaga, totoo talaga. Yung identity kasi nung, kunwari, yung clothing nung isang bagay, pag halos pare-parehas yung formatting, yung execution, parang ano yung makukuha nung value nung bibili. Parang ganun iniisip ko din yung value, or talagang magugustuhan talaga ba ng talagang i-embody niya ba yung shirt talaga na yun kung binili niya. Kaya yun, parang yun yung nagse-separate sa mga brands na talagang pinag-iisipan yung content and yung quality nung ipoproduce nilang clothing. Kasi yun nga parang ang hirap makipag-compete pagka pare-parehas na kayo. Kumbaga, doon ka mag-iisip na paano ka may iba nga. Yung sinabi mo, ang galing nung ginawa niyong move doon sa Señoritos. Actually, tawag dito, kung talagang sasabay lang din ako sa perahan, yung tipong gusto ko lang pumera, gagawin ko rin yun yung ginagawa nila. Kasi blueprint na siya Kaso lang parang may part nga sa akin din kasi na parang na kaya ko namang mag-isip pa ng iba Parang sige, makukompromiso yung kita kasi wala pang may blueprint nito na parang hindi alam kung bebenta talaga. So parang risk din. Pero yung fulfillment kasi na nadudulot sa'yo bilang tao, hindi lang naman din sa kinikita Sabihin natin na yung kung sa perahan lang, may mga pagkakataon pa ako na kaya kong magawa yun sa ibang bagay. So para siyang project din for me, parang pinaghandaan ko, parang assignment ko siya or parang visual ko siya na nag-present na ipaparamdam ko sa'yo na pinag-effortan ko to. Doon kasi sabihin ng iba, ay yung damit ni Kuya, hindi naman yung pinag-isipan Kasi nga, yung parang, doon nga kasi papasok yung kailangan mo talagang sumabay sa competition. Or, kailangan mo din talagang, sa mga nagbi-business, alam na nila yan. Parang mahirap din magpakapurista. Gets. Pero kahit papaano, wag mo naman din ikompromiso yung sarili mo para na lang sa pera, parang gano'n. Parang sige, kahit papaano mahanap ka ng paraan para umikot yung pera mo kasi nga nasa business side ka. Pero sa katulad ko din na may art and business sa utak ko o kaya sa pagkatao ko, hindi kailangan parang negosyo lang palagi. Kailangan mo din mag-deliver ng yung sinasabi mo na parang pwedeng i-embodied nung bibili. Na parang
magiging proud siya pag suot niya. Parang Totoo. Yun nga. Tsaka nakita ko dito yung ginawa nyo, yung nagkaroon kayo ng advocacies. Like yung sa World Wildlife Fund na talagang nakipag-collaboration kayo. Pati dun sa Freedom Collection, kahit ang subtle nung parang, kunwari sila Rizal, sila Andres Bonifacio, yun parang pinapakita mo yung history ba ng Pilipinas. Nagkakaroon siya ng cultural value kahit papano. Kasi, hindi lang siya aesthetic, kumbaga. Ganun yung nagiging dating nung parang advocacies and yung dun sa merch mismo, ganun. Galing nung ganun. Ayun yung sa WF, ang original talaga niyan, gusto ko lang gumawa ng collection para lang magkaroon ng parang ingay about sa endangered species. Oo. So sabi ko, parang sayang yung collection pag walang kasama na legitimate talaga na nasa organization. Totoo. Tagal ng preparation nun, men. Alam mo ba, inisip ko yung project na yan, October 2021. Na-release siya April 2022. Doon kasi maliit yung team. Kumbaga, syempre, dami pang mga iba din inasikaso. So, kasi ang original plan kasi niyan, i-release ng December. Ang gusto ko lang, ang una kasing plano kasi nga, yun nga, ipapakita lang na ma-endangered sila para lang malaman ng tao na, endangered na pala yan. So sabi ko, dapat merong isang organization na kasama na makikipag-collaborate para mas maging parang solid yung advocacy. Hanggang sa tinap namin si WWF. Well, naging okay naman nangyari yun. Hanggang sa, naging successful naman yung collection. Tapos, yung advocacy, parang mas naging solid kasi na-collaborate namin sa talagang nandun na sa liga na yun. Kasi 1960s pa sila eh. So sobrang solid din ng collection na yun. Yan nakakatuwa kasi parang ngayon kasi nga connected na tayo sa social media. So lahat ng ipoproduce mong content or ilalabas mong merchandise, parang nagre-reflect na rin sa tawag dito personality ng brand, ng organization. Kaya kahit di mo akalain na may influence na siya eh. Kumbaga pag sinuot mo yan, parang nagbibigay influence ka na dun sa mga lahat na makakita na kahit subconsciously mo siyang sinusuot. Ganun yung parating niya eh. Parang ganun eh. Ang galing eh. Pati yun, men, yung may partly yung sale na yun mapupunta sa kanila. So, nice. Parang may 20% na madodonate. Kaya pag bumili ka ng shirt, parang nakapag-donate ka, nakatulong ka sa mga endangered species kung talagang gusto makatulong sa environment. So kumbaga, hindi lang, yun nga yung sasabi ko nga na, hindi naman lagi pera-pera lang talaga yung labanan. Parang sa akin kasi, ang isa ko din iniisip yung legacy na maiiwan. Totoo. Do sabihin natin, yung iba wala namang pakialam. Para lang din sa akin. Parang, hindi para din sa iba. Kasi ayun yung gusto ko din na parang gusto ko pag nawala na ako sa mundong to, meron man lang akong may naiwan ka. May naiwan akong parang print sa mundo na parang may ginawa akong mabuti. Parang gano'n lang. Totoo. Yun. Ang ganda. Tapos ito nga, siguro ito na yung mga patapos nating questions eh siguro. Ang dami kasing gusto mag-start ng clothing line, mga ganyan. And syempre, akala nila ganun lang kadali yung ganun lang kadali yung process yung journey. Pero kung tutuusin, daming daming pagdadaanan yan bago ka makarating sa ganyang point. Ano yung pwede mong masabi sa kanila? Kasi yun nga, overwhelming yung market, ang daming kalaban, pero ano yung dapat nilang gawin? Okay. Actually, hindi lang to for clothing eh. Generally speaking na to, pero yung pagiging overwhelmed ng isang industry, halos lahat, hindi lang nasa clothing eh. Oo. Sa milk tea, sa kape, 'di ba? Sa clothing. 'Di ba kasi pag nauuso siya, 'di ba, naging overwhelmed talaga. Oo. Siguro ang ma-advise, di ko alam eh. Actually, sige, para pandan sa sarili ko kasi para lang din sa
hindi ako ganun kagaling sa business, tutusin. Sabi ko 'yun. Kasi ang dami ko pa ding mga bagay na mga kailangan matutunan. Pero ang pagnenegosyo, palagay ko sugal talaga eh. Pangalawa, kailangan mo talagang dapat trip na trip mo 'yon. Yung i-business mo. Yung totoo 'yun. Kasi kung hindi mo siya trip, wala. Puta, baka 1 buwan lang, 3 buwan. Wala kang kinikita, ayaw mo na. Alam mo ba, men, bago kumita ang Señoritos, 3 years muna. Laging negative. Lagi kaming negative. Lalo ako, laging negative. Yung savings ko na nauubos lagi. So, walang kinikita yung brand. So, ngayon, hindi ko lang sinukuan. 7 years na yung brand eh. Ngayon, 2 taon na akong sumasahod sa brand. Pinapasahod ko na rin yung sarili ko. So, kumbaga parang, ayun, huwag mo lang susukuan. So, para huwag mo sukuan yung isang bagay, kailangan, trip na trip mo yung bagay na yun. Kasi pag hindi mo trip yung bagay na yun, wala, hindi ka tatagal. Ang dami kong kilala na nag-usbungan ng pandemic. Ilan na lang natira kasi nga. Natira dahil lumakas talaga, ang lakas talaga. Pangalawa, yun, lumakas talaga. Pangalawa, dahil trip na trip talaga nila. Ako nagkataon talaga din kasi na trip ko yung ginagawa ko. Totoo. Kasi kino-consider ko siya na para siyang project. Every collection, may planning, may execution, may ganyan-ganyan. So, siya, para siyang project-based sa utak ko na parang kailangan, alam mo yung parang nagpe-present nga sa, group 1, nagpresent ng group 1. Parang ganun siya. Parang ganun ko siya kino-consider. Ayun. Tapos, sa pera, hindi naman kailangan din ng malaking kapital eh. Pag desidido ka din talaga, magagawan mo ng paraan. Basta parang ang pinaka main na kailangan mo, cliche man, dapat trip na trip mo. Mahal na mahal mo yun. Kasi pag hindi mo naging gusto yun, hindi ka tatagal talaga. Hindi lang sa clothing. Hindi lang sa clothing. Lahat eh, no? Pwede mo i-apply. Mismo, sa lahat ng bagay. Pero, sa akin yun baka may iba kasing businessman talaga na ang talagang kino-consider talaga nila yung margin, yung kita. Sa kanila naman na yun. Pero sa part ko, yung sa part ko, ganun. So, parang ang magkikip sa akin para maging yung alive yung bagay na yun is yung love and passion mo dun sa tinatrabaho mo. Totoo yun. Talagang, kasi pagka hindi mo nga nami-meet yung expectations mo, lalo pag di mo trip, wala ma-burnout ka or susuko ka na lang agad eh. Hindi siya yung hindi siya yung tatagal ka kasi kahit ito yung maganda sa passion ng mga talagang gusto mo is kahit wala kang kinikita, kahit hindi ka nakikita or hindi ka pinapansin, basta gustong-gusto mo yung ginagawa mo, wala, itutuloy mo siya eh. Hindi siya yung hindi siya nami-measure ng pera or kasikatan eh. So, pero may isa pang maganda dyan. Kung alam niyo yung Ikigai, sa mga nakikinig, yung Ikigai, tingnan niyo yun, tingnan niyo sa net, maintindihan niyo agad yun. Hindi ko kasi kabisado eh. Yung Ikigai kasi, yung passion mo, yung love mo, kailangan ng mundo, at kung ano yung binabayaran ka. Pag nahanap mo yung Ikigai mo na yun, at pag nahanap mo yung 4 na yun, na quadrant na yun, yun yung Ikigai mo. Feeling ko ang Ikigai ko yung lettering eh. So, kasi walang pumilit sa akin yung sobrang saya. Kailangan siya ng mundo, nababayaran ako doon, na hindi ko akalain na nababayaran na ako ng malaki din. So yun, parang yun yung Ikigai ko. Siguro, sa mga nakikinig, hanapin nyo yung Ikigai nyo. Kasi, isa yun din sa magsasalba din sa inyo. Na parang, kumikita ka, pero hindi ka napapagod. So, hindi ko sinasabi na hindi ako napapagod sa pagle-lettering sa freelance ko. Kasi tao lang tayo. Pero, magandang simula at magandang hanapin yun para, at least, hindi nyo sukuan kagad yung bagay na gusto nyong gawin. Parang. Totoo yun. Parang lahat, halos parang yun yung tinuturo na ngayon eh. Dati wala din ako idea sa ganun eh. Na parang, pagka-graduate mo, hanap ka ng magandang trabaho. Tapos yun na. Hindi. Mismo. Diba? Parang ngayon, na-realize mo na, what if naman, gagawin ko yung gusto ko, at the same time, dito ako nagpo-prosper, dito ako kikita, or dito yung bubuhay sa akin. Parang ganun, diba? Dito ako magiging sustainable. And,
Yun, ang ganda nun pag nahanap nyo talaga yung ikigai nga na sinasabi. Japanese word siya, di ba, na ano? Japanese. Parang parang arison, ano yun? Parang, ano yun? Kalimutan ko na eh. Pero ano yun, yung parang sa madaling salita, yung purpose mo bilang isa. Yun, yung ikigai. Ganun siya. Yun nga, tapos parang pag nahanap nyo na yun, yun nga yung sinasabi ni Pao kanina, wag nyo lang sukuan. Kasi, ano eh, parang timing din yan eh, di ba? Timing lang din eh. Kasi, hindi mo alam eh kung kailan eh. Mismo, balikan natin yung kwento ko kanina. Tangin na, meron tayong breakthrough talaga. Yung sa akin, feeling ko yun yung breakthrough ko eh. 2015, October 26, na merong isang bagay na magpapabago ng buhay nyo. As in, parang, wag nyo lang sukuan yung bagay na gusto nyo. Pati naniniwala ako na nararamdaman ng universe pag mahal na mahal mo isang bagay, ibibigay sa'yo yan eh. Parang gagawa at gagawa ang mundo ng mga paraan para dumating ka sa punto na parang tangay na, time mo na. Ikaw na. Kasi nga, sabi ni Miguel O'Hara, canon event. Hindi pwedeng hindi mangyari. Basta iparamdam mo lang sa buong mundo na trip mo yung bagay na yun na parang tangay na, di ko susukuan to. Gustong gusto ko to kahit walang kapalit. Pero wag ka naman pa-exploit. Pero parang gustong gusto ko to. Alam ko may ibibigay sa akin to. Ayun. Kasi, pero yun nga, sabi nga ng Skyflex, pag kagatin mo na yung brake mo. Kagatin mo yung brake mo. Pag nandun na, grab mo na kasi di mo alam baka yun na yung kasi ito na isa pa, sorry. Naniniwala ako na pag hindi mo kinagat yun yung parang opportunity mo na yun. Naniniwala ako na may isang entity na para sa iyo yun, ibibigay sa iyo yun. Pag hindi mo ginrab yun, ay hindi kinuha. Ibibigay niya yun sa iba. Pasa naman sa iba. Parang ganun. Ganun ko siya pinapaniwalaan. So pag may dumating, kunin mo. Yan eh. Ganun siya. Meron pa ako naalala na quote kay Matthew Encina. Sabi niya, English siya pero ganito yung sa Tagalog. Sabi niya, sa Graphica Manila to eh. Sabi, gawin mo kahit hindi ka pa ready. Kasi habang nasa process ka, nagiging ready ka na eh. Hindi mo akalain nare-ready yung katawan mo. Ganda nun. Parang ganun. So parang kasi ako din naniniwala ako na wala namang right timing. Parang sabi, dumating yung opportunity. Ay, oo ngayon eh, ganito ganyan eh. Hindi, yan na yun. Gagatin mo na kahit di ka ready, kahit medyo masakit yung likod mo. Kaya medyo tinatamad ka bumangon. Kasi mawawala yun, ibibigay sa iba. Di, tsaka kasi galing. Yung pagiging consistent mo nga sa isang bagay na talagang gusto mong i-pursue. Kasi, yun nga hindi mo nga alam kung kailan darating eh. Pero kung lagi mo siya nang ginagawa or patuloy mo siyang ginagawa, hindi, mapapansin siya eh. Kaya, yun, diba? May isa pang kwento. Sorry. Anong ilang minuto pa ba tayo? Go lang. Ayan. Kasi, di nga, sabi ko, di ba, post lang ako ng post, gawa lang ng gawa. May nag-chat sa akin, nagulat ako, Instagram, sabi, Kap, magandang hapon, ganyan. Tinang ko, Jay Contreras. May blue check. May blue check na. Ako peke ito, baka nagtatrip lang. Tiningnan ko, sa putang ina, si Jay nga. Jay nga. Puta, may sabi ko sa'yo. Dinrap ko lahat ng ginagawa ko nun. Ko alam kung anong, basta, kinausap ko talaga siya, tapos, gulong-gulong ako sa bahay, men. Grabe talaga, kasi hindi ako makapaniwala na piniim ako ni Jay, na, wala naman din siguro na hindi siya idol, kasi nga, basta nakikinig kami kasi. Gulat na gulat ako kasi, sabi ko, shit, eto na, parang, papunta na sa mga parang full circle moment eh. Alam mo anong pinapaniwalaan ko lang nung time na yun? Habang gumagawa ko. Ang pinapaniwalaan ko lang nun, sabi ko, ayoko mawala sa mundo na yung mga idol ko, hindi alam na nag-i-exist ako. Sabi ko, kailangan malaman ng mga idol ko na nag-i-exist ako bilang tao. Yun. So sabi ko, kailangan kong gumawa ng paraan para itong mga to, makilala ko. Gawa ko ng gawa,
lettering ako ng mga lyrics nila, ng mga banda nila. Hanggang sa, yun na, effective. Nakilala ko si Jay Contreras na naging client ko. Tapos yung, 'di ba, isipin mo yung 'di ba yung connection nga ng sobrang paborito kong brand yung Medicina ni Reg Rubio. Na dumating sa point na naging client ko din siya. Naging client doon na siya. Ano siya, laging full circle moment na nangyayari. Kasi nga parang ayun yung lagi kong pinapaniwalaan na sabi ko, hindi ako papayag na hindi mo ako makilala. Kailangan makilala mo. Kailangan malaman mo na nag-exist ako. Ayoko dumating yung point na idol lang kita, na parang na hindi mo malaman na na nakikinig ako sa'yo. Kailangan malaman. So yun yung parang, yun lang yung mindset ko. Kailangan malaman mo na idol. Kailangan na malaman mo na buhay ako. Kasi parang nagkakaroon ng mga gagawan sa internet, di ba? Bakit mo pinagtatanggol si LeBron James? Di ka naman kilala niya, di ba? Baka nga anino mo, di naman niya alam. Parang sobrang malayo na masyado si LeBron para makilala niya ako. Hindi ako masyadong fan ng tao. Pero parang yung mindset ko na, dun yung ko yung mindset na dapat yung mga idol natin, dapat malaman nila na idol natin sila eh. Kasi natin na lalo na pag alam natin na may offer tayo sa mundo. May offer tayo sa kanila. Kailangan nila tayong makilala. Kasi hindi mo alam pwedeng mangyari. Ganda nun. Ganon lang yung iniisip ko nun. Pero ngayon ko lang narinig yung ganong mindset ng ganda. Ang ganda. Na yung idol mo talagang wala parang galing nung ang kailangan ko para mabuo na yung trifecta ko. Trifecta. Sino ba yung last sino pa yung gusto mong mapansin? Kasi merong nabuong gig pala dati. Greyhounds, Kamikasi Quezon. Quezon Hounds. Ang last ko kailangan na matap si Ian Tayaw ng Quezon. Or ng Willa Baliw. Kasi sobrang fan ako ng Willa Baliw. Yung music taste ko ngayon, ang basihan Willa Baliw pati Quezon. So sabi ko, shit, kailangan ko maging client din or makilala. Actually, nakausap ko si Ian, pero hindi as designer, as a fan. Pinakilala ko ng isang store owner sa kanya. Pero alam ko hindi niya ako matatandaan Parang hindi pa ako papayag ng ganun. Kailangan niyang matandaan ako sa pangalan. Na parang ganito. Sorry, daming kwento Sorry. Alam mo ba, sobrang kilig na kilig ako. Pero syempre, hindi ko papakita okay ako Tapos, si Reg Rubio pa yun, sabi niya. Naglalakad ako malapit dun sa may VIP, sa boundary ng VIP. Naglalakad ako, nakita niya ako, sumigaw siya sa akin, Pau, ikaw na ba yan? Ikaw ba yan, Pau? Nagulat ganun ako. Kilala pa rin ako ni Reg. Kilala ka. Parang doon ko na-confirm na, ay, kilala pa rin niya ako. Kilala niya nga ako. Kasi syempre, sa internet lang naman nagkikita madalas, o kaya nagkakakomentan, o kaya nagla-like. Nung Threadfest, yung event nila Nicolo, ng Nicotomatic, yung nakaraang December ata yun. Kilala niya ako. Shit, kilala ko ni Rubio. Tunto ako. So parang yung mindset ko na kailangan kilala ko ng mga idol ko. Parang manifestation na nangyayari na kilala talaga ako ng mga tao. Kasi yun, kwentuhan kami. Nakakatuwa. Pero sa loob-loob ko po, kilig ko, Greyhounds to. Totoo. Naigbo pang ahas, man. Parang ako kilig na kilig ako. Pero syempre, tunay siya Syempre, artistang tunay din ako. Ayun, mga ganun lang. Di, ang ganda nun. Sobrang, ayun yung mga wild moment ko sa buhay na feeling ko, mga babaunin ko siya hanggang pagtanda. Mga ganun. Ang ganda nun. So kung sino yung mga idol nyo, ganun din isipin nyo na wag nyo hayaan na lang kayo. Na hindi kayo alam na nag-i-exist. Kasi, iba yung feeling kasi, di ba, pag nakilala ka nila talaga. As in, yung kilala yung pangalan mo, ikaw talaga, ganun. Ibang feeling yun. Kaya, yun, siguro, Pau, na lang, siguro, yung mga drawing mo sa buhay, ano pa yung mga promotions mo na ipopromote, yan. Promote? Ang pinopromote ko ngayon, talaga yung brand talaga Kasi yun, bread and butter na ngayon, abangan nyo pa yung may mga palabas pa kaming ibang mga designs.
Lagi naman yan, may mga bagong design. Tapos kung di nyo pala alam yung The Archives Collection, yun yung bago naming release. Tapos yung since ito ay isang mga drawing, yung aming yung For the Artist Collection, yung suot ni Allen din yan, yan, For the Artist Collection din yan. So, sinama ko pa rin din sa brand vision kasi siyempre artist nga ako din, parang isa rin po kasi ko yung art eh. So, mas dadalasan pa natin yung mga tungkol sa art na mga collection. Yo. At the same time, yung pa rin, yung niche pa rin ng brand. Basta ganun, kung basta yung may laman, parang yung natusok ng damdamin natin. Totoo. Ano pa ba? Tapos, sa freelance, nagde-design ako. Pag gusto nyo magpa-design or may business kayo bago, pwede ako, tap nyo ako, try nating pag-usapan. Pag napagkasunduan natin yung 3 million na logo. Di sige. Basta gradient yung trip nyo. Pwede 3 million. 3 million natin. Ayun, mga ganun lang. Makikita nyo naman tapos, siguro yung mga social media, siguro Instagram. Actually, pag sinearch naman siguro yung pangalan ko, Paolo Togano, Paolo Togano. Makikita niya naman sa internet kung ano yung talagang ginagawa ko. So, yun. Yun yung siguro yung mga pwede ko may promote. Ayun, salamat. Last. Sige. Hinig kayo ng mga episode ng Dina to Drawing. Namamonetize mo na to? Hindi pa? Hindi pa, wala pang monetization dito eh. Kailangan brand deals yung okay. Yan. Iba yung dito. Para, di ba? Malay nyo, next time. Meron ng studio talaga na ma-invite yung mga mga guest. Ayun, yan lang siguro. Ayun, salamat Paolo sa pag-guest. Talaga nakatuwa kasi simula nung humble beginnings ni Pao, nalaman natin lahat ng kwento niya, pati yung struggles, pati hanggang ngayon. And nakatuwa yung evolution nung pagmamanifest ni Pao talaga sa lahat. And narinig nyo naman yung mindset niya na wag nyo lang hayaan na hindi kayo na yung mga idols nyo dapat makilala kayo na malaman na nag-i-exist kayo. Kasi ang sarap sa feeling din nung ganun. And, ayun. Nakatuwa. Feel free to follow Paolo Togano sa lahat ng socials. And ito, yung Señoritos, sobrang solid nung brand nila, yung clothing line nila. And, for more exclusive content and updates, feel free to follow Dina to Drawing Podcast in Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Yan, nasa YouTube na rin tayo. And yun, nakakatuwa kasi sobrang ang dami kong natutunan. Dami kong kwento na nakakatuwa na pwedeng baunin talaga. Sobrang solid. Salamat ulit, Pao, sa pag-guest. And thank you, man. Thank you. Yung mga drawing nyo sa buhay, talagang tuloy nyo na yan. Manifest nyo yan.